Gemini, eto na po yung reading ninyo para sa May 7 to 15 or kung kailan man po dumaan sa inyo itong ating reading. Planning. Now is the time to lay the foundations for your future. Wow, ang ganda. Sabi dito, financial gains are more likely na paparating sa'yo. Ito na yung perfect time na mag-lay down ka ng iyong foundations for your future and for the future of your family. So, ito na yung mga pagpaplano ng ng kinabukasan mo. No? Pwedeng pagpupundar, pwedeng pagpupundar ng property, pagpapatayo ng bahay, pag i-invest, pagpapalago ng savings mo. Importante ang pagpaplano, no? Itong mga darating na days or weeks. Jealousy, baka may mga taong jealous sa paligid mo. Kasi nga, usually kapag nagsha-shine, nag-grow, nagiging successful, pag nasa atin yung spotlight, no, merong mga, hindi mo talaga maiiwasan na merong mga tao na maiinggit, mai-insecure sa'yo. Oo. Kasi nga, nagsha-shine, nag-i-stand out ka nagsha-shine ka. Nagiging na umaangat yan. Watch who you trust with your personal secrets and plans daw, Gemini. Be careful sa mga tao na pinagsasabihan mo ng mga sikreto at plano mo. Di ba lumitaw nga yung planning kanina? So, maging discreet ka or maging maingat ka sa mga tao na pinagkakatiwalaan mo with your secrets. And wag mong sasabihin yung mga plans mo. Kung hindi naman ito yung mga taong alam mo na mapagkakatiwalaan mo. Dapat doon lang sa mga pinaka trusted na na tao or person kung isa lang yun, no? Spend time outdoors with nature daw para ma-reconnect ka and makapag-replenish ng iyong energy. Sabi nga nila, yung mga plants, nature, dagat, sea breeze to be specific ay good for you. Hindi lang physically but energetically kasi nga syempre pag nasa nature ka, na merong or dagat, may sea breeze, nalalanghap mo yung, alam mo yun, sabi nila yung tubig dagat and yung simoy ng dagat is nakakapag-heal siya. Good for yung sa mga may yung asthmatic, respiratory problems. And sabi kasi nila yung tubig dagat nga daw is nakakapagtanggal ng mga negative energies din. So energetically, pwede kang ma-heal, no? O makapagtampisaw ka, makapaglublub ka sa dagat, makapagbakasyon ka siguro doon ng kahit 1 day lang, 2 days, di ba? Depende sa mo yan, sa available na oras. Okay. Pero maganda nga according to the cards na makapaglaan ka ng oras mo para doon. Care required. Mag-ingat ka daw. You are vulnerable, Gemini, of deception. Be careful of making foolish mistakes at this time. So, maging doble ang ingat sa lahat ng bagay. Especially
Sabi nga dyan, yung mga pinagkakatiwalaan mo, mga taong nasa circle mo, or yung mga pinagsasabihan mo. I- uh, iwasan mo rin na magkamali ka when it comes to, hindi lang about doon sa mga pinagsasabihan mo, pinagtitiwalaan mo. Pati rin sa plano, kasi nga lumilitaw din yung mga planning dyan, or kung ano man yung mga gagawin mo. Huwag maging impulsive, pag-isipan ng mabuti, pagplanuhan ng mabuti, twists and turns. Kanino ko bang reading nakita to? Kay Aries yata to eh. Hindi ko maalala. Either si Aries or Taurus. Merong mga biglaang pagbabago, Gemini, according dito sa twists and turns card mo. May mga interruptions or major changes na paparating, hindi mo inaasahan, magugulat ka. Kaya yung mga plano, ayan na naman, may binanggit na planning dun. So, pwedeng may mga plano dito na kumbaga maiiba bigla, pinagplanuhan mo, pero pwedeng merong darating na unexpected. So, pwedeng magkakaroon ng changes. Pwedeng mabaliwala, no? Ma-disregard yung mga pinagplanuhan mo rito. Dahil lang dyan sa mga twist and turns na paparating na yan. Pwede rin daw may upheaval. And sinasabi dyan na make sure you get lots of rest para daw makakope ka dyan sa twist and turns na yan, mga unexpected na interruptions or changes. Pwedeng mga aberya yan or delays. Maraming salamat po pala sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Malaking tulong po bawat isang follow, bawat isang subscribe ninyo. Kung gusto niyo po talaga akong suportahan, tulungan, lalong-lalo na kung na-appreciate niyo naman po yung mga ginagawa kong readings, no? Yung hindi pag-i-skip ng ads, yan, isa yan. Pag-avail ng membership, pag-join ng subscription, pag-iiwan ng mga like, comment, or share. Kung gusto niyo pong maka-avail ng private reading sa akin, exclusive and other exclusive perks, no? Mag-avail po kayo ng subscription sa aking one and only official FB page Purple Teen na may check sa dulo, Meta Verified. Be careful po sa mga scammers or posers na gumagaya sa page ko. I will never reach out to you para i-add friend kayo or maunang mag-message sa inyo para mag-offer ng kung ano-ano or manghingi ng kung ano-ano. Yun po yung gawain ng mga gumagaya sa page ko. Kung meron man po kayong mga sadya sa akin, balak nyo pong mag-inquire, kayo po mismo ang mag-private message doon sa aking official FB page. Nilalagay ko naman po yan. Laging nakalagay po yan sa aking description ng bawat video na ina-upload ko. Okay? So, merong Justice card dito. At the bottom naman, you have Hermit. Justice is Libra energy. Hermit is Virgo energy. Si World card naman is Aquarius, Scorpio, Leo, or Taurus energy. Wow, Gemini ah. Mukhang meron kang isang malaking bagay na ma-accomplish with the World card. This is card na nagsasabi ng completion, success, graduation. Basta meron ditong something na makukumpleto mo, matatapos mo eh. And this is, you are about to, ano ba yung sasabihin? May sasabihin ako. You are about to turn a page. Yan. Kung kumbaga sa buhay mo, you are about to turn a page. Pwedeng panibagong panimula after netong success na to, after netong completion na ito. No?
Kumbaga, sa libro, nakumpleto mo ng basahin, na-reach mo na yung final page, and another book na uli. So ibig sabihin pwedeng panibagong chapter na uli ng buhay mo in a good way, in a positive way po 'yan. Pero merong something dito unfair, Gemini, with the Justice Reverse. It could be na pwedeng hindi mo ma-receive yung katarungan, hindi mo ma-receive yung deserve mo na kung ano man itong deserve mo dito. Kasi baliktad si Justice card. No? Pwede kang makaranas ng ng pagiging biased, no? Pwedeng ito ikawalan din ng kawalan ng kaayusan or balanse. Kung ano man 'yon. Kumbaga, for example, ang tinutukoy dito pwedeng sa schedule mo, sa oras mo. Parang wala ka ng balanse. Pwedeng nauubusan ka ng oras, no? Hindi mo ma-manage yung time mo, hindi mo na mabigyan ng time yung sarili mo, or magpa-check up, or magpahinga, alam mo yun. Basta parang meron ditong nawawala sa order, nawawala sa balanse. No? Pag nawawala sa balanse, it's either kinukulang or sumusobra ka, no? Pagdating dito sa bagay na to. And lagi naman sinasabi, ang sobra-sobra ay hindi healthy, ganun din naman ang kulang na kulang. So, siguro, parang itong card na ito is nire-remind ka na, i-check mo. And as much as possible, try mo na mabalanse. Okay? Yung iba sa inyo, pwedeng diet yan. Pwedeng yung balanse ng oras ng pagtatrabaho sa oras ng, yung pagpapahinga. No? Okay, Gemini, kung halimbawa, pwede din itong mga may kinalaman sa inaasikaso mo ng mga application ng mga dokumento, permit, lisensya, o yung mga dadaan ba na yung pwedeng may mga legal, anong tawag dito? Legal papers. Oo. Pagdaan sa legal process kasi, pwede rin. And kung halimbawa may mga ganon, since baliktad si Justice card mo, sasabihin na natin, pwedeng may mga delays or hassle pagdating doon. Pagdating naman sa mga, yun, yung sabi ko nga, kung pwedeng bias or pwedeng argabyado ka kasi baliktad eh. Pwede kasing hindi mo makuha yung kung ano yung nararapat dito sa Justice Reverse mo. Kung ano yan, kung about truth, pwedeng hindi, alam mo yon, pwedeng biased or hindi totoo yung tinutukoy dito na na messages. Yung iba ba kailanganin niyo ng help ng ng lawyer, ganyan, or pwedeng may kinalaman yan sa mga kontrata, affidavits, no, or hearing, even hearing, pwede rin naman. Pagpa-file ng mga documents or case, no? Legal case, legal procedures. O di ba yung iba, halimbawa may papapalitan kayo, halimbawa mali yung spelling ng pangalan mo or apelyido mo sa birth certificate mo or mali yung gender mo. Hindi yun basta-basta eh. Alam ko, magko-consult ka. Pwedeng pumunta ka sa sa City Hall, yung nagpo-file ng mga birth records natin. And then alam ko may mga lawyer doon. Ewan ko, bibigyan ka nila ng advice, instructions. So, pwedeng yan. Pwedeng ibang problema ninyo ganun. Pwedeng mga dispute sa mga lupa. Alam mo yun. Or pwedeng, yun nga, sabi ko, yung mga documents na pwedeng mali yung mga, may mga ipapabago ka kasi nga mali yung entry.
Ano pa? Hindi gano'n ka-stable eh. Baliktad si King of Pentacles mo dito. So sa tingin ko lang, pwedeng yung iba rito, kung negosyo ninyo yan, savings ninyo, o hold tight, ipitin mo muna yan kasi parang nakikita ko pwedeng hindi ganun ka-stable ang financial kabuhayan or negosyo mo dito sa King of Pentacles. So ano man ang tinutukoy dito, yung kalagayan ba ng financial mo, kalagayan mo dyan sa trabaho, pero parang merong something dito na hindi stable eh. Isa pa. Pwedeng talo ka o 5-0, God. So kung may mga, alam mo yon, kung may mga legal matters process dito, pwedeng argabyado ka talaga, pwedeng talo ka eh. Para kasing nakikita ko dito sa Five of Sorrow, Five of Swords is defeat or ano mo yun, retreat or surrender or back out. So, alamin mo, huwag ka pumasok sa isang bagay, especially sa legal, kung alam mo naman natalo ka dyan, argabyado ka dyan. Yun na yung masasabi ko, kung mapiprevent mo, kung kaya mong gawin yun. Pero minsan kasi may mga times na hindi naman natin maiwasan, no? Alam mo yun talaga yung mangyayari. Ano pa? Kaya huwag ka munang maglalabas ng pera, mag invest kasi pwedeng talo. Alam mo yun? Kaya nga sabi dito, tipirin mo, ipitin mo na lang muna ito, pwedeng savings mo yan. Huwag ka rin munang huwag ka nang maglalabas ng malalaking pera or magpapahiram ng malaking pera. Yung ganyan. I-secure mo muna. Hintayin mo munang maging secured kasi nga baliktad si King of Pentacles. Merong something na hindi secured dito. So whether sa love life mo yan, sa career mo, kaperahan mo, parang hindi ganun ka-secured eh. Kung relationship yan, hindi ganun ka-secured. Pwedeng hindi ka ganun kasigurado dito sa person na to. Kasi nga sabi ko nga parang meron something dyan na hindi ganun katotoo, biased, or unfair yung treatment. Hindi balance eh. Unequal. Pwede rin. Pwedeng ganun eh. Ano pa? So sa career mo, ewan ko, hindi ko lang alam kung tungkol saan yung major accomplishment mo na yan. It could be something na, sabi ko nga, yung magagawa mo ng mahusay, something na na-achieve mo kasi pinaghirapan mo yun. And now, inaani mo na alam mo yun, naanihin mo yung bunga, resulta ng matagal na pagsisikap mo. Okay. Parang meron ka something na maa-acquire, isa pa yun eh. Aside doon sa achievement na yun eh, na nakompleto mo siya, natapos mo, maa-acquire mo na siya eh, mapapasa iyo na, alam mo yun. Ngayon, when it comes to person, nakakonect mo, karelasyon mo, parang hindi willing naman itong makipag-communicate. Meron akong nafe-feel na energy ng pag-walk out, pagdi-disconnect, or pag-iwas na makipag-communicate. Pwedeng mawalan kayo ng communication, no contact muna, pwedeng may lumayo dito, or hindi ko alam kung magkakaroon ng ending. Pwede rin, kasi world card is about, pwede ring ending yan eh. Ayan no, may pag-detach. Pag-detach. Ayaw eh. Ayaw ng confrontation, ayaw ng pag-uusap. Ayaw ma-stress. Ayaw maabala. Ang na-reveal ko kasi sa energy ng avoidance, disconnection, paglayo, pag-iwas. Oo. Parang yan, kung person yan, baliktad si Justice, pwedeng this is the kind of relationship or treatment na hindi mo naman deserve. Alam mo yun, hindi mo nakukuha yung deserve mo dito sa relationship na to or dito sa person na to.
Pwede kayong magkaroon ng pagtatalo, tampuhan, and eventually merong umalis, mag-walk out, no? Mawalan ng contact. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko. For now, Godspeed, babush.